Hi Aries! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for April 22 to 28, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, mga ganap po sa week na ito para kay Aries ngayong April 22 to 28, 2024. Spirits guys, mga mensahe po para kay Aries ngayong April 22, 2028. April 22 to 28, 2024. Okay, kunin ko to. Okay, Aries, ngayong April 22 to 28, 2024, may nakita kong movement dito, transition, pwedeng relocation, may nakita ko dito na pauwi, pwedeng magbakasyon or nagkaroon ng adventure, pwede din lumabas, nagbiyahe para sa bagong simula, bagong journey, new journey sa inyong buhay. So this is movement ha, transition, paglilipat, relocation, pwede din, nagkaroon ng concern or issue sa long distance, ganon. Tapos may nakita ako dito na may malaman kayong sekreto, katotohanan. Pwede din may nakuha kayong aral. Oo, kasi may nakita ko dito na some of you nagsaliksik, nag-observe, nag-spy. Pwede na nagbasa kayo ng libro or isang document. May nakukuha kayong kalaman doon, learnings, knowledge, or sekreto. Tapos may nakita ko dito na new beginning. Yes, new beginning sa trabaho, pwede din. Tapos may nakita ko dito na humihingi ng atensyon ng isang bata. Or pwede din inner child mo ito. At kailangan yung bigyan ng atensyon. Tapos, ang mensahe dito, get the big picture and you are exactly where you need to be. So, nasa right path po kayo. Okay? Spirits guide, ano po ang energy ni Aries ngayong April 22 to 28, 2024. Spirits Guide, Career and Money po ni Aries ngayong April 22 to 28, 2024. Clarification po. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Aries ngayong April 22 to 28, 2024.
Clarification po. Okay, Aries, please visit our channel po. May bago pa tayong upload sa tungkol sa career and money nyo at love life. Dalawang video po yon, April 16 to 30, 2024. And sa mga gusto magpa-personal reading, open na po yung schedule natin for booking. Yes, para po sa mga gustong magpa-personal reading. Itong video na ito, may description box sa baba niyan. May nakapost na link, i-click nyo yan and message me for inquiry and for booking. Maraming salamat po. So, Aries, ngayong April 22 to 28, 2024, may nakita ko dito na partnership and union. Pwede din na nagkaroon ng reunion ha, may umuwi sa inyo. Nagtagpo kayo, nag-meet up kayo. Okay? Tapos, may nakita ako ditong partnership, union, pagbalanse. This card tells you na may namuong relasyon. And this card symbolizes shared feelings and mutual attraction. Mostly romantic partnership ito. This is also called a destiny card. So isang malaking good news po ito sa mga single dyan. So maghanda dahil parating na ang nakatadhana sa inyo. May nakita rin akong parating na job opportunity or business partnership, kasosyo. Grab mo na itong opportunity na ito dahil may nakita ko ditong financial growth. Basta po planuhin ng mabuti at sipagan sa araw-araw. Okay? So may bagong relasyon, bagong kakilala, bagong energy. Okay. Mag-ingat po ha, kasi may nakita ko dito na makakaranas ka ng may kaaway. Kaya mag-ingat po. May sitwasyon din dito na hindi kaya, pero laban pa rin. Nagkaroon ng delay at blockages po, so kailangan ng pag-intindi. Make yourself busy and, anong tawag dito? Habaan ng pasensya. Ilan sa inyo ngayon nagkaroon ng pagkabalisa at pagpapahiya? Kaya mag-ingat po kayo sa isang tao na hindi magandang turing sa inyo. Kung mainit ang ulo, so tahimik ka muna, mag-relax lang kayo muna. Nagkaroon ng blockages against ang mga tao sa inyong desisyon sa buhay. Meron kang nararamdaman na pagkatalo. Sobrang disappointed ka na para bang ang pagtayo ng para sa sarili ay walang kabuluhan. So, nag-self-pity po kayo. And advice dito na make a journal para it will lead you na maging mahinahon ka at masuri ang sitwasyon. Siyempre, tamang pahinga. Baka kasi nag-overthink kayo, naguguluhan na kayo. Hindi mo maintindihan kung bakit may kaaway ka, may taong hindi totoo sa inyo, may masamang treatment sa inyo, ganon. So, this is distraction. I consider this as a challenge. So, kailangan nyong ma-overcome iyan. Okay? So, sa career and money nyo po, may nakita ko dito na generosity. Nakita ko dito yung character mo na practical, mahusay sa buhay, maparaan, masuporta. But, nakikita ko dito na may abundant in life. Diba? Ang ganda. Very supportive ang mga tao na mga malapit sa inyo. Pwede din supportive ang iyong boss or mentor or life coach. Kasi sila, mga elders nyo, boss, mentor, or life coach mo, it will help you. It will help move your career forward. Yan sila. Nakikinig ka sa inyong intuition at gumagawa ka ng wise decision. Wise choices, which is very good. So, full support, buong suporta nila ng mga tao sa iyo. Okay? And may sabi dito na examine your relationship with your mother or connect to the children. Siguro para maging mas ma-motivate kayo sa inyong gawain. Okay? Kailangan talaga mag-relax dito. Okay, nagkaroon ng anxiety dito, pag-alala, worried kayo, worried at stress ka sa iyong kaperahan o trabaho ngayon. Ito ay magdudulot ng pagkawala ng tulog o focus kung na-stress ka sa nakikita ko dito, stress ka sa dami ng iyong trabaho.
Worried ka din at the same time, kaya stress ka. Di ka makatulog, laging balisa, natatakot, at naghihinala. O tumadalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. This card tells you na ang iyong pagkabalisa ay pumipigil sa iyong makita ang katotohanan na nasa harap mo na. Ang stress ay isang normal na bahagi ng buhay, ngunit kailangan mo itong labanan sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtanggap sa isang sitwasyon. And yun, yung sabi ko sa inyo na makatulong po ang journal or diary, isulat mo ang iyong mga nasa isip upang sa gayoy maalis ang mga ito sa iyong isipan at mapunta sa isang pahina. Pwede din kung gusto nyong may kausap, magpumili kayo ng isang tao na hindi judger, marunong humawak ng sekreto. Pero mas safer kasi pag journal or diary. And ayun. So this card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pasamantala at lipas din po. Okay? Nag-overthink po kayo dito. Kailangan makalabas kayo dyan. Kayanin nyo ang sitwasyon. Face your fear. And anong tawag nito? Malapit naman po. Malapit ng yung magtapos yung mapait na sinapit. So, ayun. So, tingnan ko muna ha kung may repeating number. I think wala. Okay. So, sa love life, self-love, partnership, and romance, may nakita ko dito na para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, isa sa inyo may lihim po o nagsisinungaling sa inyo. So this card asks you na ngayon na ang oras upang maging tapat at bukas at makipag-usap ng malinaw sa loob ng inyong relasyon. Para sa mga single dito, maaring may tao na hindi tapat sa inyo pero patuloy ka pa rin sinusuyo. Naku, mag-ingat po kayo. Mag-ingat sa ibang tao, pwedeng bagay, huwag ibunyag lahat ang plano at maging mapagmasid. Kasi may nakita kong sinungaling dito, nag-backstab po sa inyo. May tinatago po, may masamang balak po sa inyo. May masamang intensyon sa inyo. Plastic po itong taong ito. And may concern kayo sa isang tao na hindi ka binibigyan ng halaga, walang pakialam sa iyo. May posible rin na, yun, mapanlin lang talaga. Nakalimutan ko sabihin dito na maaring may concern kayo sa immature na tao. So mag-ingat po daw kayo. Sabi po ng card dito na mag-ingat po kayo sa isang tao na mahilig magmanipula. Ninanakaw niya ang inyong idea, or trip niya lang na magstorbo sa inyo. Okay? So ano pa? Ito. So this is may sabi dito na may kapareha po kayong trustworthy, matalino, who chooses reason over emotion. Ang relasyon na ito ay maaaring isang tao na nawala ng kapareha o isang tao nag-iisang magulang. Ang lakas po ng energy ng single parent ngayon. Some of you dito na sa mga single dito, gusto nyo hindi, what I meant is ayaw nyo pang pumasok sa isang relasyon. Kasi okay, nawala na yung ingay. The advice is, this is not forever. You're learning important things about yourself to bring into your next relationship. Basta may nakita ko dito na may mga single dito na hindi pa handang pumasok sa buhay ng pag-ibig. Nakita ko dito na magaling kayong gumawa ng desisyon. So, ayan ha. Yun, yung challenge sa inyo, kailangan yung ma-overcome yan para mawala yung blockages. Okay. Tapos baka kailangan magpahinga po kasi sobrang stress nyo dito, nag-overthink po kayo. Pagkatapos ng mga ginagawa nyo dyan, pagkatapos ng inyong trabaho, baka kailangan pong magpahinga, magbakasyon, mag-vacation leave. Okay? Itong taong ito na immature po, baka kailangan po ng honest conversation dito. Kung pwede po. Kung yun ay open-minded itong taong ito. Baka kasi, pero subukan mo. Baka kasi makinig siya sa inyo. Tapos, ayun. Kunin mo yung attention niya, tapos baka makinig siya sa inyo. At ma-deliver mo sa kanya yung hurt feelings mo, yung adjustment mo. And hindi naman ibig sabihin na
siya lang ang dapat mag-adjust. Kayo din po. Tapos tulungan mo siya. Tulungan mo siya na maging maayos. At malaman niya na anong dapat pa ang i-improve mo niya. Baka anak mo ito na kailangan ng gabay. Kasi may nakita ko talaga ako dito na humihingi ng attention. It might be you or isang tao na humihingi ng attention sa inyo. Okay? So that is your reading, Aries, ngayong week na ito, April 22 to 28. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.